Ganito lumipas ang araw ko, madalas kapag nasa labas ako, ay para akong spy na tumitingin muna sa paligid, at baka nasa paligid ko lang din si Austin. Hindi ko na nais pa na makita man lang siya. Alam ko na hinahanap niya ako, pero hindi mawala sa isipan ko kung ano ba talagang gusto ni Austin, at baka kapag nakita niya kami, ay ilayo nito sa akin si Baby Ezekiel. Naghirap ako ng ilang buwan. Para maipanganak ng maayos si Baby, hindi ako papayag, kahit nakamukha nito ang ama niya, ay hindi ko nalang iniisip ang nangyari noon. Hindi naman ganito ang pinangarap ko. Bubuhayin ko ng mag-isa si Baby Ezekiel, kaya ko naman ng ako lang. Naisip ko na magtayo ng maliit na business dito sa lugar na tinutuluyan ko. Nagtatanim ako ng mga gulay dito, malawak ang lupa dito, kaya malaki din ang mga naaani namin. Ang katulong ko sa maliit na business ko dito ay si Arturo, kapag may client kami na nag-o-order sa amin ay siya ang nagdadala nun. Habang si Lizel naman ay naging kaibigan ko na din ito. Bagay na aking ikinatuwa, dahil magkatulad sila ni Natalia, mabilis ko lang din ito nakasundo. Nakakatuwa na minsan ay tumutulong ito sa amin. May isang araw na may na-refer siya na bumibili daw iyon, para ibigay sa mga mahihirap. Nakakatuwa dahil ang dami ng binili ng taong na-refer niya sa amin. Ang aking ikinagulat lamang, ay Austin daw ang pangalan. Nasabi pa ni Lizel na gusto ko personal na makita ni Austin. Nataranta ako noon, nagkatinginan na kami ni Arturo, dahil kilala niya ang sinasabi ni Lizel. Kinausap namin ito, na hindi pwede hanggat maaari kinwento namin dito kung bakit. Malapit din daw kasi sa pamilya nila Lizel sila Austin, kaya kilala nito, bumibili daw talaga ito sa mga bilihan ng mga pwedeng maibigay sa mga nangangailangan. Humingi na lang ako ng favor, na kung ipipilit ni Austin, ay pakisabi masyadong busy ang may-ari, at kung itatanong ang pangalan, at Tessa ang aking pangalan. Mabuti na lang at pumayag sa gusto ko si Lizel, nirerespeto naman niya daw ang desisyon ko. Mabilis na lumago ang business ko dito, sa katunayan ay may mga malalaking tao na bumibili sa akin. Ang iba naman ay bumibili lamang dahil sa pinopormahan ako. Sinabi ko naman na hindi na ako pwede, dahil may anak na ako na binubuhay. Nakakatuwa pa na may nagugulat na may anak ako, akala nila ay tita lang daw ako ng kasama kong baby. Mayroong malapit na mall dito, kaya naisipan ko na pumunta doon, nag-ikot-ikot ako doon, naisip ko na dinabilhan sila manang, Arturo, at Lizel. Syempre di pwedeng wala ang Baby Ezekiel ko. Nag-iikot ako noon nang may makakita sa akin, nakilala niya daw ako since college. I'm afraid na baka may pagsabihan ito. Hi, Viana Alcantara, right? Tanong ng babae sa akin. Yeah, how do you know my name? Balik na tanong ko dito. We are classmates noong college tayo. Saad nito. Hindi ko naman ito matandaan, dahil sa wala naman akong ka-close na iba noon, dahil si Natalia lamang ang madalas na kasama ko. Kung may groupings man lagi kung kasama si Natalia, o di kaya solo ako. I'm sorry, di kita maalala. Naguguluhang tanong ko muli dito. Yeah, probably hindi talaga, dahil lagi mo nakasama si Natalia. Sagot nito sa akin. I know may nagpapahanap sa'yo. Tanong muli nito sa akin. Dahil doon ay bumilis ang tibok ng puso ko sa kaba. Ha, what do you mean na hinahanap ako? Muling tanong ko. May lalaki na nagpapahanap sa'yo, yung may-ari ng malaking company ba yon? Saad nito sa akin. Ang mga mata ko, ay tila balisa sa mga sinasabi ng kausap ko, kahit sino pala ay alam na hinahanap ako, paano kapag nakita nila ako, at sabihin na nakita nila ako dito? I think nagkakamali ka ng akala. Kinakabahan na sagot ko dito. Umalis agad ako sa harap ng babae, natatakot ako na baka tawagan niya si Austin, at sabihin na nandito ako. Nagmamadali ako na bitbitin ang mga binili ko, nang may humablot sa aking braso, lalo akong nagulat na si Austin iyon. Nahanap din kita, ang tagal ko na hinanap ka. Saad nito sa akin, ang mga mata nito ay malungkot habang sinasabi iyon. Bitawan mo nga ako, sigaw ko dito, hindi gaano kalakas iyon. Ayoko gumawa ng eksena dito sa mall, at nakakahiya iyon. Nasaan ang baby natin? Tanong nito sa akin. Ang galit na matagal ko na tinago, ay muling bumalik nang makita ko sa aking harapan muli si Austin. Anak,
Wala kang anak sakin Austin, dahil noon pa man ayaw mo sa anak ko. Mas pinili mo na huwag makinig sakin. Masakit ang mga sinabi mo sakin noon, na tuwing naalala ko ay nangliliit ako sa sarili ko. Umiiyak na saad ko dito. Ngunit si Austin at tahimik na nakikinig sa mga sinasabi ko. Sa ngayon nakikinig na ito sakin, pero hindi yun sapat na dahilan, para patawarin agad ito. Kalimutan mo na may anak ka sakin, please lang lubayan mo na ako. Umiiyak na pagmamakaawa ko dito. No, I'm sorry, okay. Naniwala dapat ako sayo, and I'm sorry sa mga nasabi ko. Paghingi ng tawad nito sakin. Kahit humingi ka pa ng tawad ngayon, ay hindi mo basta-basta maalis ang sakit na dinulot mo sakin. Nagpumiglas ako, upang makawala sa mga hawak niya. Mahigpit ang hawak ni Austin, at wala na akong choice kundi ang humihingi ng tulong. Nagsisigaw ako na humingi ng tulong, ang ilan ay sinita na si Austin sa paghawak sakin. Pare bitawan mo ayaw nga na sumama sa'yo, huwag mo pilitin. Saway ng lalaki na lumapit. Huwag kayong manggialam dito, asawa ko ito. Sagot niya dito. Agad na umiling ako na hindi ako asawa nito. Dahil doon ay tumawag na sila ng guard, upang pigilan si Austin. Nang maalis na ang paghawak nito, ay hinawakan nila ito upang hindi makasunod pa sakin. Hanggang sa makaalis ako, ay hawak nila ito upang masiguro na di ako nito masundan. Nakakaawa man tignan kanina si Austin, ay mas naawa naman ako para sa sarili ko. Nang makauwi ako ay agad ko na hinanap si Baby Ezekiel, inisip ko baka masundan ako ni Austin. Napanatag lamang ako nang makita na masaya ang anak ko. Dahil sa pangyayari na iyon, ay mas naging maingat ako na hindi na muli mahanap ni Austin. Si Tyler naman ay naging sub-sub sa trabaho, minsan ay nandito upang dalawin ng saglit ang baby. Naging mas cold ito kausap nang malaman na umalis ang asawa nito. Wala naman problema sakin, kung maging cold ang trato nito sakin. Kapag lalabas naman ako, ay saglit lamang, nag-iingat na ako. Dahil baka may idea na si Austin na malapit lamang ako. Nakwento ko yun kila Lizel at Arturo. Sinabi nila na mag-ingat ako, at baka mahanap ako nito. 5 years ang makalipas, matagal na din ang lumipas pa, at hindi na din na muli kami nagkita ni Austin. Dahil doon ay napanatag ako. Nalaman ko din na nahanap na ni Tyler si Triana, at nalaman ko na kasama na nito na uuwi ng Pilipinas si Triana at ang anak nila. I'm happy for them sa totoo lang. Masaya na ako na mabilis na lumipas ang taon, at 4 na taon na ang baby ko, sa paglaki nito ay kamukha talaga ni Austin ito, walang duda na isang Gilmore ito. Mga ilang araw din nakasama ni Tyler sa Pilipinas ang asawa niya, nag-aani ako noon nang tinatawag ako ni Manang, na may mensahe daw galing kay Tyler. Naglinas muna ako ng mga kamay ko, at naiwan naman sila Arturo at Lizel. Sandali lang balik ko basahin ko lang. Column ko sa 2 bago umalis. Binasa ko ang message ni Tyler, na bukas daw ay hihiramin niya si Ezekiel, at ipapakilala kila Triana, at ipapasyal si Ezekiel. Pumayag naman ako, na basta huwag ito pabayaan na pagpawisan. At bantayan ng maigi. Bumalik ako sa ginagawa namin ni Arturo at Lizel, masaya kami na nagtatanim ng mga bagong pananim. Ang dalawa naman ay napaka-sweet, kahit na nagtatanim pa. Kailan ba ang kasal nyo? Tagal nyo na din Tanong ko sa dalawa. Don't worry Ate Viana, malapit na, si Daddy na lang inaantay namin. Sagot ni Lizel sa aking tanong. Ganun ba, kung ikakasal na kayo ninang ako Saad ko sa dalawa. Nang matapos kami ay naglinas ako ng buong katawan ko, at tumungo na sa pinakamamahal ko na baby Ezekiel ko. Napaka-masayahin na bata ito, kapag ako ang kasama, mama's boy ata ito kapag lumaki, spoiled din kasi ito sa mga tita, tito niya at sakin. Hindi pa nito nakilala ang mga lolo at lola niya, sundad ating kami doon, kapag handa na ako harapin ang lahat. Hi baby Ezekiel, napaka-pogi talaga ng baby ko. Daya dapat ako ang kamukha mo. Paglalambing ko dito. Nakakabigkas na ito ng ilang words. Hindi lang ganun kalinaw. At nakakatuwa sa tuwing tinatawag ako nito. Buong araw ay naglaro kami ng baby ko, minsan ay si Kate ang kalaro nito. Malaki na si Kate,
at naiisip ko na kapag nakabalik na ako sa aming totoong bahay, ay isasama ko na ito. I want to be her mother, even na hindi ako nito real mother, ay pakiramdam ko ay anak ko na rin ito. Umaga nang dumating si Tyler, natuwa naman ang anak ko, na sumama sa kinikilala nitong ama. Akala kasi niya sa park ang punta nilang mag-ama. Sumama naman ito, ay tila parang nagpapalam pa sakin kung okay lang ba na sumama siya. Bitbit ko ang mga ilang gamit na kailangan ni Baby Ezekiel. Nagbilin ako na bantayan ng maigi si Ezekiel. Nang makaalis na ito, ay tumungo naman ako sa planta. Dahil sa lumalago na business ko dito, ay nakatulong din ako sa mga taga dito. Sila ang mga kinuha ko na trabahador, upang magkapera din ang mga taga dito. Naging busy pa ako sa mga kailangan pagdalhan ng mga order, nang may tumawag sakin, akala ko si Tyler na ang bumalik, at kasama si Baby Ezekiel. Nang makauwi na ako sa bahay, upang salubungin si Baby Ezekiel, ay nagulat ako na hindi si Tyler ang kasama ng anak ko kundi si Austin. Hindi man lang umiyak ang anak ko sa bisig ni Austin. Comfortable ito sa bisig ng lalaki. We need to talk, Vienna. Saglit na napatigil ako sa aking kinakakatayuan. I didn't expect na nasa harap ko si Austin. Tila parang bumalik lahat ng masasakit na sinabi niya noon sa akin. We need to talk, Vienna. Seryosong saad nito sa akin. No, wala tayong dapat pag-usapan pa, Austin. Akin na ang anak ko. Galit na sagot ko dito. Ang mga boses namin ay napapalakas na dahil sa mga emosyon naming dalawa. Saktong dumating naman si Manang, at inawat kami kung sakali na magtaasan pa muli ang mga boses naming dalawa. Ano ba kayo, dito pa kayo nag-aaway sa harap ng bata? Hala siya akin na muna ang bata, at mag-usap kayo ng maayos at mahinahon. Saad ni Manang samin. Nang kunin na ni Manang si Ezekiel, ay umalis na ito at kasama ang baby ko. Tanging kaming dalawa lang ni Austin ang naiwan dito. Please, talk to me, Vienna. Pagmamakaawa nito sakin. Please lang din, Austin, umalis ka na, tahimik na ang buhay ko dito. Sagot ko dito, ngunit parang walang narinig si Austin sa aking sinabi. Bigla naman ako niyakap palapit sa dibdib ni Austin, pilit ako na kumikawala sa mga yakap nito, at pinaghahampas ang dibdib nitong matipuno. I hate you. I thought na ikaw ang magiging sandalan ko. Pero dinurog mo ako sa mga masasakit mo na salita. Napahiya ako sa harap ng mga magulang mo dahil sayo. Umiiyak na saad ko dito. Ngunit ang mga yakap ni Austin, ay mas lalong humigpit iyon nang magwala ako. I know you're mad at me, but please forgive me, baby. Malambing na pag-aalo nito sa akin. Buti at alam mo na galit ako sayo, tandaan mo, Austin, di na babalik sayo, dahil wala kang kwenta, duwag ka. Sagot ko muli dito, ang mga mata ko ay nanglilisik sa galit na aking nararamdaman sa mga oras na ito. I know nasaktan kita, nagsisi na ako, baby, umuwi ka na sakin, ang tagal ko na hinanap ka, maniwala ka sakin. Saad nito sakin, don't cry please, pagpunas nito sa mga luha na lumalabas mula sa aking mga mata. Sasama na kayo sakin, I understand naman your own reason, kasalanan ko naman din ito, bakit nangyari sa atin ito? Tutuperin natin ang mga pangarap natin noon. Pagkukumbinsi nito sa akin. Baka naalala mo, wala ka naman naging plano para sa ating dalawa, Austin, umasa ako sayo na mamahalin mo ako, pero ako lang pala nangangarap na bumuo kasama ka. Dahil yang atensyon mo na kay Triana pa rin noon pa man. Seryosong saad ko dito. No, I love you, okay? Maniwala ka sakin, baby. Please come back to me. Pagmamakaawa nito sakin. Sa tingin ko ay di kita makukumbinsi na layuan kami, ganito na lang maghati tayo ng schedule, para kay Baby Ezekiel. Suhestyon ko dito. Agad naman na tumutol sa aking rekomendasyon si Austin. No, uuwi kayo sakin. Sa ayaw at sa gusto mo, Vienna, sasama kayo sa akin. Inis na saad ni Austin sa akin. Alam mo kung anong meron klase akong connections, Vienna, at ayoko na gamitin iyon sa iyo, para lang sumama sakin. Pagbibigyan kita ng ilang araw, at kapag hindi ka pa nagdesisyon, kukunin ko ang bata sa iyo, Vienna. Seryosong saad nito sakin. Umalis ito sa aking harapan, diretsyong tumungo kung nasaan si Manang at Baby Ezekiel.
Dumating na ang malaking problema na aking kinatatakutan, ang ilayo sa akin ni Austin ang baby ko sa akin. Sa aming pag-uusap ni Austin, ay tulala ako buong araw. Kahit si Manang ay nag-alala na sa akin, dahil daw sa balisa ako. Matapos ang usapan namin ni Austin, okay ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Manang sakin. Siguro po may idea na kayo kung sino ang kasama ni Ezekiel kanina. Saad ko dito. Daddy ba iyon ni Baby Ezekiel? Kamukha niya kesa kay Sir Tyler. Agad na tumango ako na tama ang hula nito. Noon pa man ang mga tao dito, laging sinasabi na hindi kamukha ni Tyler ang anak namin. Tanging ngiti lang ang aking sagot sa tuwing may ganon. Yes po, si Austin po ang daddy ni Baby Ezekiel natin. Siya po ang dahilan kung bakit nagtago ako dito. Malungkot na sagot ko dito. Di po talaga anak ni Tyler si Ezekiel, nagsinungaling po ako, patawad po, I know napaka-selfish ko sa aking nagawa, no choice na po ako noon Manang. Kwento ko dito. Habang kinkwento ko ang mga nangyari noon, ay tahimik lamang na nakikinig si Manang sa akin. Alam mo iha, mapapatawad ka rin nila, if ipapaliwanag mo ng maayos. Mabuti ang mga tao kaya huwag ka matakot, na hindi ka nila papatawarin sa iyong nagawa. Bilin ni Manang sakin. At para na rin sa baby niyo, mag-try kayo uli mag-usap ng maayos na walang away, kawawa si Baby Ezekiel, kapag naipit sa inyong dalawa. Huwag niyo hayaan na malito ang bata, kapag lumaki na. Saad ni Manang sakin. Opo, maraming salamat po sa mga bilin po. Pagpapasalamat ko dito. At kung maayos pa naman, i-try niyo baka di niyo lang talaga time pa noon, walang masama if susubukan mo. Huwag papakain sa takot at galit. Hindi mo dapat pinapairal ang ganon. Dahil sa pag-uusap namin ni Manang, ay nagkaroon ako ng karamay sa mga oras na iyon. Gusto ko mag-breakdown pero hindi pwede dahil may anak ako na inaalagaan pa. Mga ilang oras ay umalis ako sa bahay, at bumalik sa ginagawa ko kanina. Kahit wala nang gagawin, ay hindi ako mapakali. Dumating naman si Arturo doon, at naabutan ako nito na nag-aayos ng ilang tanim. Oh, ma'am andito pa kayo? Gulat na tanong nito sakin. Wala lang magawa, ayoko pa umuwi ng bahay. Andoon na ang daddy ni Baby Ezekiel. Saad ko habang nakatutok sa aking ginagawa. Paanong nalaman niya na dito ka nakatira? Naguguluhang tanong nito sakin. I guess alam na ni Tyler ang totoo, at ito ang nagturo kung nasaan ako. Malungkot na sagot ko dito. Ganun po ba? Ayos lang po ba kayo? Concerned na tanong nito sa akin. Tumango naman ako upang ipabatid na okay lang ako. Napatagal pa ang pag-uusap namin ni Arturo. Mga ilang na pag-uusap ay tinawag na ito ng nobya niya. Naisip ko na umuwi na, dahil baka wala na doon si Austin. At nagkamali ako na umalis na ito, dahil si Baby Ezekiel ay masayang humahadyak-gyek, habang kalaro ang ama. Mukhang mahihirapan ako na ilayo si Baby Ezekiel sa ama niya. Dahil napaka-comfortable niya sa ama at nakikipaglaro pa. Iba ang saya nito pag si Tyler ang kasama. This time napaka-energetic nito, habang kalaro ang ama. Nang mapansin ni Austin na nakauwi na ako ay tumayo ito. Agad naman na tinaasan ko ito ng kilay. Hindi yun pinansin ni Austin, at tumingin na lang ito sa anak. Ano, wala kang balak na umuwi? Masungit na tanong ko dito. Anong oras na din at pagod na ako pagbamiyahe, kaya dito na lang muna ako. Okay lang naman sa couch ako matulog. Saad nito. Di na ako amangal upang di na kami magtalo sa harap ng bata. Hapunan na at nakaupo na kami sa hapag, medyo iritado pa ako sa presensya ni Austin, kaya tinatarayan ko ito. Aabutin ko na sana ang ulam, nang iabot sakin iyon ni Austin, tinarayan ko ito, at kinuha iyon sa kamay ni Austin. Saktong pagtapos ko kunin, ay may pahaplos pa sa aking kamay si Austin. Dahil doon ay parang nagdala iyon ng kilati, agad ko na binawi ang aking kamay, upang di mahalata ng lalaki na may epekto pa rin ang presensya nito sa akin. Mama, saad ng anak ko. Nang hingi na ito dahil sa gutom na, sinubuan ko ito, dahil kapag di mo ito pinansin ay manggulo ito, o di kaya mag-tantrums ito sa hapag. Anong gusto ng baby ko na iyan? Malambing na tanong ko dito. Ang anak ko naman ay tuwang-tuwa sa akin, dahil doon ay dalawa kami ni Austin ang nakangiti,
Nang makita ko na nakangiti rin ito, ay agad na nawala ang ngiti ko. Alam ko na nalilang si Austin sa aking pagtrato ko sa kanya. He deserved that kind of treatment, noon he treat me like I'm nothing to him. Kaya ganito ako sa kanya, di niya ako masisi kung ganito ako sa kanya. Nang matapos na ang hapunan, ay nagbihis na kami ng mga pangtulog. Nakita ko naman na naghahanda na matulog si Austin sa couch. Naka-topless lang ito, kitang-kita ko ang naglalakihang muscles niya, kung noon ay malaki ang ano niya. Muscle pala mas double ngayon. Mukhang siyang hot daddy sa itsura niya. Dahil sa kung ano-ano ang aking iniisip, ay pumasok na ako at naghanda na matulog. Hating gabi nang magising ako, at lumabas muna ako ng aming kwarto, si Baby Ezekiel naman ay mahimbing ang tulog. Nauhaw ako kaya tumungo ako sa kusina, upang kumuha ng maiinom. Nakita ko naman sa couch si Austin, at panay ang kamot nito, siguro ay kinakagat ito ng lamok, kaya hindi comfortable sa pwesto. Bumalik ako sa kwarto upang kumuha ng ekstrang kumot. Ilalagay ko na sana sa kanya ang kumot nang magsalita ito, marahil sa sobrang pagod. I'm so sorry na iniwan kita sa ere Viana. I know na kasalanan ko ang lahat, patawarin mo ako. Salita nito habang tulog. Agad ko na sinapi ng kumot sa kanya, dahil baka hindi ko kayanin at bumigay ako kay Austin. Ayoko na maging marupok sa kanya, at baka umiyak na naman ako na luhaan. Dahil sa aking narinig ay di na ako nakatulog ng maayos, panay ang pag-iisip ko sa narinig ko mula kagabi. Umaga nang lumabas na ako sa aming kwarto, upang mag-umagan, buhat ko si Baby Ezekiel. Panay ang cuscos nito sa kanyang mata, ganito siya kapag bagong gising. Good morning baby, bati ko dito. At may bigla naman na sumagot sa bati ko. Good morning too, sagot ni Austin. Nagulat naman ako, akala niya siguro siya ang binabati ko, kaya sumagot ito sa aking bati. Tinarayan ko ito dahil sa baka pinagtritripan ako nito. Dito ka ba mag-umagan? Masungit na tanong ko dito. Tumungo ito at tumungo sa bathroom. Aba feeling bahay diretso lang, di man lang ako tinanong kung nasaan ang bathroom namin. Nakaupo na kami sa hapag, ako naman ay nag-aasikaso kay Baby Ezekiel. Sanay ito na ako ang kumikilos sa kanya, kahit sa pagpapakain sa kanya. Nang biglang may tumawag sa akin, si Tyler pala, ang sabi pupunta sila ng asawa niya dito. Ito na ang matagal ko na iniisip na dadating ang panahon na ito, at magkakaalaman na. Nahihiya naman ako na marinig ni Austin ang mga reason ko, bakit ko nagawa na lokohin silang lahat. Binilin ko kay Manang si Ezekiel, at saktong andito pa naman si Austin, at sinabi niya na siya na muna ang bahala kay Baby Ezekiel. Di na ako amangal dahil occupied na ang pag-iisip ko sa mga oras na ito. Inilabas muna ni Austin si Baby Ezekiel, saktong paglabas ni na Austin, ay siyang pagdating naman ni na Tyler at Triana. Kumatok ito sa aming pinto, at agad ko iyon pinagbuksan, kahit na alam ko ang pagpunta nila. Ay nagulat pa rin ako. Siguro dahil sa guilt na nararamdaman ko. Binuksan ko ng malaki ang pinto, at pinapasok ko sila. Pasok kayo, pag-eniaya ko sa kanila. I know kung anong pakay nyo. Mixing saad ko. Nakikinig lang ng mabuti sa akin sina Tyler at Triana sa aking sinasabi. And I'm sorry if nasira pa kayo. I lied na anak ni Tyler ang bata. Nagawa ko iyon dahil sa selos. Pagsisimula ko, bago ako mabuntis ay may nangyayari na sa amin ni Austin, umasa ako na madedevelop ang feelings niya sa akin noon. Kasi ang pangako niya sa akin na itatry namin ang mayroon kami noon, and I trust him. Laging umaalis si Austin sa tuwing kasama ko, may emergency daw. But I found out na ikaw pala madalas niyang samahan. Kwento ko sa kanilang dalawa. I liked Tyler when I was college, but hindi katulad ng kay Austin. Ginamit ko ang asawa mo, dahil ikaw naman ang dahilan ng pagiging cold sa akin ni Austin. Nalaman ko kasi na ikaw pala ang unang nagustuhan niya. Malungkot na ngumiti ako sa kanilang dalawa. I was so sad that time, umasa ako na baka mabago pa, pero sa tuwing ako ang kasama iba ang nasa isip ni Austin. Siyempre sino nga naman ang makakatalo sa nauna na diba? Pagak natawa ko dito, pero halata na gusto ko na umiyak sa harapan nila. Nagsimula ang plano ko noong nag-bar ako.
And sakto lasing si Tyler, ginamit ko iyon para masira kayo. Revenge lang ang nasa isip ko noon. Patuloy na pagkwento ko sa kanila. And sakto naman na napaniwala ko si Tyler. Pumayag ako sa asawa mo na itago ako sa'yo, para di mo malaman na buntis ako. Ayoko din malaman ni Austin kung nasaan ako. Pineki ko ang DNA results noon kaya lalong naniwala si Tyler sakin. And wala talagang nangyari sa amin ni Tyler, set up ko lang yun, para maniwala si Tyler na meron talaga. Alam ko na makakagawa ng paraan si Austin para hanapin ako. Kaya umiisip ako ng paraan, para di na niya ako mahanap at ang anak namin. Malungkot na saad ko. I'm so sorry talaga. I ruined your marriage. Umiiyak na paghingi ko ng tawad sa dalawa. Alam ko na galit sa mga oras na ito sa akin si Tyler, pero sadyang mabait talaga si Triana at pinatawad ako nito. Humingi pa ako ng favor kay Triana na kausapin ang kaibigan, na huwag ilayo sa akin si Baby Ezekiel. Ang sagot naman sa akin ni Triana, try niya kausapin ito, pero huwag ako mag-expect masyado. Masaya ako na nawala na ang tinak sa akin, at nakahinga na ako ng maayos, at nakahingi na ako ng tawad sa mga nagawa ko. Umalis din mga ilang oras sila Triana at Tyler, dahil maglakad pa raw ang mga ito. At saktong mga ilang oras pag-alis ng mag-asawa, ay kanina pa pala nandito sila Austin at Baby Ezekiel. Nakatingin ito sa akin, siguro narinig nito ang mga usapan namin nila Triana. Can we talk? Tanong nito sa akin.